happens if a car comes? You die. No, it's not final. Yes, it is. No, it's not! In his house. I'm working 365 letters. Welcome back sa PS Rewind. Mahal namin ang mga subscriber namin, kaya as per request sa buwan ng Feb, ibig, ating sariwain ang isang pelikulang tumatak na sa ating mga puso na pinamagatang The Notebook noong 2004. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pag-ibig mo? Subscribe para sa marami pang masasarap na recap. Nagsimula ang pelikula sa isang ampunan para sa matatanda. Medyo malayo ang tingin, balisa at malungkot si Lola. Kaya nag-alok ang lolo na si Duke. Nabasahan siya ng kwento para pakalmahin ito. Ang kwento ay nagsimula noong 1940 sa isang carnival kung saan namamasyal ang mahirap na binatang si Noah kasama ang kaibigan niyang si Finn. Isang yayamaning dalaga ang nagbabakasyon pala mula sa syudad na si Ali. Unang kita niya palang sa dalaga ay nabihag na agad ang puso niya at inaya agad itong makipag-date sa kanya. Nayabangan agad sa kanya si Ali at hindi interesado at tinanggihan agad siya. Syempre, hindi pa dito susuko si Bugoy kasi nagsisimula pa lang ang palabas. Nang sumakay sila sa Ferris wheel, napag-iwanan lang si Noah habang pinagmamasdan siya. Nang bigla itong umepal sa gitna nila at nagpakilala kay Ali, inaya niya ulit na makipag-date sa kanya. Pero basta pa rin siya. Ayaw paawat ay lumambiti na siya at magpapatihulog daw siya kapag hindi pa rin siya pinagbigyan. You go out with me? No! Oh my God, go out with me. Oh my God. Say it. I want to go! Nape-pressure na si Inday dahil nag-iiskandalo na sila sa perya kaya pumayag na rin siya. Kinabukasan nagkasalubong sila at pinaalala sa kanya ni Noah ang kasunduan nila. Kaso nagbago na daw ang isip niya at ayaw makipag-date. Humingi na ng tawad si Noah sa pinagagawa niya at sinabing gagawin niyang lahat ng gusto ni Ali para pumayag siya. Kaso busted pa rin siya. Kinagabihan, plinano pala ng mga kaibigan nila na magkita sila sa sinihan. Nagmukha tuloy sila ng double date. No choice si Ali at tuwang-tuwa naman ang puso ni Bugoy habang nanonood sila ng mga sweet. Hindi makarelate ay nagkatinginan silang dalawa at tinabihan na siya ni Noah at nagsimulang lumambot ang puso-puso ni Bariday. Pagkatapos, pauwi na sana sila pero tumanggi na silang makisakay dahil maglalakad na lang daw sila. Wow, ibang klase. Nagkwentuhan ng dalawa at nasabi ni Ali ang gawain niya sa araw-araw dahil stick ang parents niya. Basa, aral, magsulat, etc. Medyo boring itong pakinggan para kay Noah kaya gustong ipasubok sa kanya ang iba pang mga bagay at mag-enjoy sa buhay. Bilang simula ay humiga sila sa gitna ng kalsada at pinagmasdan ang mga tala. Nag-alangan man ay ginawa na rin ni Ali. And what happens if a car comes? You die. What? Just relax. Tahimik ang paligid at parang sila lang sa mundo. Relax na sana sila nang biglang may dumaan na kotse. Grabing kaba ni Ali at kumaripas agad ang dalawa pagilid. Medyo delikado man ang ginawa nila pero ngayon lang naramdaman ni Ali ang ganitong kaba at sobrang tawang-tawa at nag-enjoy sa nangyari. First time niyang maramdaman ang maging ganito kalaya. Inaya pa siya ni Noah na sumayaw at i-enjoy ang gabi. You're Kaya simula noon, in lababo na si Inday. Lagi na silang nagkikita araw-araw. Paggising pa lang sa umaga, sinakyan na agad. Nagbike ng nakabukaka, nag-ice cream sa bibig niya, hanggang sa makilala na siya ng papa ni Noah na si Frank na masayang makilala siya. Nagsalo sila at masayang nagkakwentuhan. Araw-araw, lalong lumalalim ang pag-ibigan ng dalawa. Hindi na sila paaawa, nakiparty sa pamilya at mga kaibigan ni Noah, nag-swimming sa ilog, tinuruan siyang mag-drive, away-bati at naglaplapan sa kalye hanggang sa kotse. Delikado ka, Inday. Nasaktuhan sila ng yayamaning tatay ni Ali at gusto niya daw makilala si Noah. Kaya yun na nga, nalaman nilang mahirap na binata at kakapiranggot lang pala ang sinasahod ni Noah sa trabaho niya at medyo natahimik sila. How much do you make at your job? Oh, how much money do I make? Like 40 cents an hour? Uh-oh. Tila tutol ang nanay ni Ali na si Ana sa pag-iibigan nila kaya binunyag nito na ilang araw lang ay aalis na rin si Ali na kinalungkot ni Noah. Kinagabihan ay dinala ni Noah si Ali sa abandonadong plantasyon at sinabing pangarap niyang mabili ito at gawing magandang bahay balang araw para sa kanilang dalawa. Kaya nag-trespassing sila, onting masid-masid kunwari sa paligid pero alam naman natin ang dulo niyan, laplapan, hubadan competition, inclination, kaso nang ipapasok na niya ay hesitation, kinabahan si Inday dahil hindi pa daw siya ready. Muntik pa tuloy maka-score sa joke. Ganun pa man ay pinasok na sila ni Finn. Look, I'm sorry, but Allie's parents are going crazy.
Get out of here! Look, I'm sorry. Pinaghahanap na pala sila ng pulis buong gabi dahil lubos nang nag-aalala ang mga magulang niya. Umuwi sila nang wala sa oras, galit na galit ang nanay niya at pinapaghiwalay na sila at pinagbabawalan na magkita pa silang muli dahil mahirap lang si Bugoy. Trash! Trash! Not for you! No, it's not final. Yes, it is. No, it's not. Narinig ito ni Noah at nasaktan ang kalooban kaya umalis. Hinabol ni Inday, nagtalo sila dahil ayaw ni Ali na umalis si Noah. Pero medyo sariwa pa ang sugat sa puso ni Bugoy kaya gusto na niyang umalis. Pabago-bago ang isip ni Inday kasi babae, nakipag-break kay Noah at tinaboy. Pero nang umalis ay nagsisi at pinapabalik siya ulit kaya iyak ka na lang. Gone? Back to present sa storyteller, sinabi ng matandang babae na kawawa naman si Ali pero dapat daw ay wag papaapekto si Noah at ipagpatuloy ang pag-iibigan nila kahit ano pang sabihin ng magulang niya. Kinabukasan na pagdesisyonan ni Ana na umuwi na sila ngayon din. Galit na galit si Ali nang malaman dahil may isang linggo pa dapat sila. Pero pwersado siyang sumama sa mga magulang niya kaya gumawa siya ng paraan para magpaalam kay Noah sa trabaho niya. Kaso sakto namang nagde-deliver siya kaya pinasabi niya na lang kay Finn na mahal niya siya at lumisan na sila. Maya-maya pa ay dumating na rin si Noah at sinabi ang mensahe ni Ali sa kanya. Nagmadali si Bugoy na puntahan si Ali pero huli na ang lahat. Dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig ay nagsulat na lang si Noah para kay Ali araw-araw sa loob ng 1 taon. Pero syempre may kontrabidang nanay na nagbabasura ng mga sulat niya bago pa mabasa ni Ali. Kaya halos mamatay-matay kakahintay si Noah ng reply. Wala naman kaya hininto niya na rin. Nagpatuloy ang buhay ni Noah at Finn sa Atlanta. Naggegera, lumaban sila, namatay si Finn. Samantala, nag-volunteer naman si Ali na mag-nurse aid sa mga sundalo. Imbis na si Noah ang makita ay si Lon ang nag-aya sa kanyang makipag-date. Napakayaman at abogado pala ang binatilyong ito. Nagkamabutihan, na in love, kalaunan ay nag-propose na dahil approve sa mga parents niya kasi yayamanin. Samantalang si Noah naman ay kagagaling lang sa gera, sinalubong ng tatay niya at sinabing rinenta niya na ang bahay nila para mabili ni Noah ang pangarap niyang plantasyon tulad ng pangako niya kay Ali. Kaya ginawa nga niya. Naisip niyang pag nagawa niya na ang bahay ay babalik din si Ali sa piling niya balang araw. Kaya pumunta siya sa syudad para asikasuhin ang papeles at mamili ng materyales. Nang makita niya si Ali sa gilid ng kalsada, Stop the bus! Sorry, Mac. agad siyang bumaba at tuwang-tuwa. Nang makita niya si Ali ay may kalaplapan ng iba. Napakasakit, Kuya Eddie. Ganun pa man ay tinuloy niya pa rin ang dream house nila at nagbabaka sakali na bumalik ang pag-ibig na pangarap na lang. Ilang taon pa ay namatay na rin si Frank at naiwan ng mag-isa si Noah sa bahay. Sa kalungkutan ay naisip na lang niyang ibenta ang bahay. Maraming nagkaroon ng interes at bumisita sa bahay. Sinubukan siyang kumbinsihin at nag-alok pa nga ang iba ng mas maraming pera. Pero lagi siyang nagrarason na lang para hindi ito maibenta. Isang araw, nagsusukat na si Ali ng wedding dress niya at sobrang excited na nilang lahat. Nang buklatin niya ang dyaryo ay nakita niya ang picture ni Noah at ang dream house nila. Hinimatay si Inday. Grabe pa pala ang nararamdaman niya para kay Noah at hindi malilimutang mga alaala nila ay hindi pa nagtatapos ng maayos. Gusto niyang matuldukan na ang gulo ng isipan niya at nagpaalam kay Lon na pupunta siya sa probinsya bago ang kasal. Bumiyahe na siya at nahanap ang bahay ni Noah. Break muna tayo dahil sa kasalukuyan magpapacheck up saglit si storyteller ng kalusugan niya. Nasabi ni Lola na parang narinig niya na ang istoryang ito dati. Inatake na pala sa puso si Duke ng 2 beses sa mga nakaraang buwan kaya may maintenance na siya. Pinagsabihan din siya ng doktor na wala nang saysay pa ang pagkikwento niya kay Lola kasi walang lunas ang demensya at di na niya mababalik pa ang mga memorya niya. Pero matindi ang paniniwala niyang babalik din ang alaala niya kaya patuloy pa rin siya sa istorya. Nakwento ni Ali kay Noah na kasal na siya kay Lon pero kung pwede maging magkaibigan pa rin sila ni Noah. Inalok siya ni Noah sa isang dinner sa parehong kwarto kung saan sila gumawa ng himala dati. Kaya nagbalik alaala tuloy kay Inday. Sinariwa ang pagmamahalan nila. Ilang taon na ang lumipas. Bago umuwi ay nag-aya si Noah na magkita ulit sila bukas. May ipapakita daw siya. Back to present, binisita si Duke ng mga anak at apo niya sa ampunan. Masayang binati naman sila ng matandang babae saka umalis dahil magpapahinga daw muna siya. Nang umalis na siya ay sinabi ng mga anak ni Duke na umuwi na siya sa kanila at itigil na ang paulit-ulit niyang pagpapaalala ng kwento sa nanay nila. Yun pala ay mag-asawa pala talaga sila ni Lola at sila ang mga anak nila. Nanindigan pa
pa rin si Duke na mas maiging gugulin ang mga huling panahon niya kasama ang pinakamamahal niya at sa pag-asang sa huli ay maaalala niya pa rin ang pag-ibigan nila. Kinagabihan, tumira muna si Annie sa hotel sa probinsya. Maghapon na palang nag-aalala sa kanya si Lon kakatawag. Kinamusta siya kung ano ang ginawa niya sa maghapon pero wala siyang sinabi at nag-I love you na lang sila sa isa't isa at magtatawagan na lang daw ulit bukas. Kinaumagahan, nagtagpo na naman uli ang dalawa. Dinala siya ni Noah sa isang lawa na may napakaraming gansa at pinakain ang mga ito. Do you want to feed him? Yeah. Tuwang-tuwa si Inday. Biglang umulan kaya bumalik na sila. Habang basang-basa sa ulan ay nanariwan na naman kay Ali ang kalayaan sa buhay na ngayon niya na lang ulit naramdaman. Biglang nalungkot, di makontrol ang nararamdaman. Why didn't you write me? Why? Nagtampo kay Noah kung bakit hindi ka nagsulat sa akin. Bakit? Tayo pa rin naman nun, di ba? Naghintay ako sa iyo ng 7 taon. Ngayon tuloy, huli na ang lahat. Nagsulat ako sa iyo, Inday. Nagsulat ako sa iyo araw-araw sa loob ng 1 taon. At hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa tayo, Inday. At naglaplapan ulit sila. Sa gitna ng ulan, di ba perfect? Naglakad pa uwi nang naghahalikan. Di ba talented? Hinampas siya sa pader. Di ba intense? At ang susunod na eksena ay rated LPG. Wantusawa sila kasi masyado siyang na-miss ni Inday. Kaya naubos ang enerhiya ni Bugoy. At umabot na sila hanggang sa sahig. Kaya nyo ba yun? Subscribe and comment ka nga. Kinaumagaan, sinurpresa siya ni Noah ng painting kit na matagal niya nang hindi nagagawa. Kaya tuwang-tuwa na naman si Inday. Nag-painting sa balkonahe at nakalimutan na ang mapapangasawa. Kalaunan ay dumating bigla ang nanay niya sa bahay. At binalaan si Ali na paparating na ang asawa niya. Kinumpronta niya ang nanay niya tungkol sa mga sulat na tinago niya. Nagsorry siya at inaya si Ali na may pupuntahan daw sila. Nakwento niyang tulad ni Ali, umibig din pala siya sa mahirap na binata dati at hanggang ngayon ay lagi niya pa rin itong naiisip. May kirot sa damdamin at ini-imagine kung ano kaya ang buhay niya kung sumama siya sa kanya at sinunod ang nilalaman ng puso niya. Yan lang. At bumalik na sila sa bahay ni Noah. Pinaubayan na niya kay Ali ang desisyon at sana daw piliin niya kung ano ang tama. Binigay na rin sa kanya ang lahat ng mga sulat ni Noah sa wakas at saka umalis. At sa pagkakataong ito, moment of truth na mga kaibigan. Kailangan niya nang magdesisyon kung kanina siya sasama. Naisip ni Ali na kailangan niya na munang kausapin si Lon dahil engaged na siya. Ayaw naman ni Noah na pakawalan pa siya sa pangalawang pagkakataon kaya nagtalo na naman sila dahil iniisip ni Noah na sasama ka kay Lon dahil mas mapera siya kaysa sa akin. Lalong nag-alab si Ali dahil pinipressure siya ni Noah kaya umalis na siya. Luwa ang nagdadrive ay muntik pa siyang mabangga. Nagbasa-basa muna siya ng mga sulat ni Noah. Lalo na naman siyang na-touch move at napaiyak. Kaya back to present, nalulungkot na si Lola nang marinig ang nangyari. Kaya inaya na lang siya ni Duke sa isang magarbong dinner. Ay, nag-date ang mga matatanda. Natanong ni Lola kung sino ba ang pinili ni Ali. Kaya balik sa hotel, nakwento ni Ali kay Lon kung ano ang pinagagawa niya. Ganun pa man, ay mahal pa rin siya ni Lon at kaya niyang patawarin lahat ng ginawa niya basta pakasalan pa rin siya. And they live happily ever after. The end. Nabitin si Lola at natanong kanino siya sumama. Saka bumalik sa kanya ang memorya niya na bumalik si Ali kay Noah at ang kwento palang iyon ay tungkol sa kanilang dalawa. Maluha-luha si Lola at nagyakapan sila. Nalaman ang karamdaman niya at sinamantala ang pagkakataon habang hindi pa ulit siya nakakalimot at nagsayaw-sayaw sila at nagkwentuhan. Ilang sandali lang ay nawala na naman siya sa sarili, nagwala at nagsisigaw. Tinusukan ng pampakalma at masakit itong pinapanood ni Noah. Pagkatapos nito ay binalikan ni Noah ang mga litrato nilang magkasama bago pa magkasakit si Ali. Sinulat pala ito ni Ali para basahin ito ni Noah sa kanya palagi bilang alaala ng kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, inatake na naman sa puso si Noah at na-confine. Samantala si Ali naman ay nasa dementia ward sa parehong ospital at pilit na inaalala ang buhay niya. Kinagabihan habang nagpapagaling, nagpasimple si Noah para bisitahin ang asawa. Nahuli at pinagbawalan pa nga ng nurse pero syempre walang makakapigil sa dalawang pusong nag-iibigan. Binisita niya pa rin at sa pagkakataong ito, naalala niya agad si Noah at nangangamba na baka makalimot ulit siya. Kaya nangako si Noah na lagi siyang nandyan para ipaalala sa kanya. Naghalikan sila, nag-holding hands, nakatulog at nakalimot ng magising. Kinaumagahan, nagulat ang nurse dahil nilalanggam na sila pero wala ng pulso. At least namatay ng masayang pulso. Sana all. Subscribe na
na, kung hindi mamamatay kang mag-isa. Kailan mo ito napanood? At saan? Single ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi ka kasi nakasubscribe? I-comment mo nga kung anong gusto mong i-recap namin next. Thank you na lang for watching.